Sabi ni Jin Sohan, tumayo ka ulit. Sumagot si Jamie Young, opo, Master. Pagkatapos ay sinabi ni Jin Sohan sa kanyang mga tauhan, tapos na ba kayong kumain? Sumagot sila, opo, leader ng alyansa. Inutusan ni Jin Sohan, Leten, magsimula na tayo. Sabi nila, opo, leader ng alyansa. Habang paalis sila, sumigaw si Jamie Young mula sa likod, hahanapin kita, Ginoong Jin Sohan. Sabi ni Jin Sohan, maghihintay ako. Habang patungo sa kanilang destinasyon, tinawag ni Jin Sohan, Maigol. Sumagot si Maigol, opo, leader ng alyansa. Sabi ni Jin Sohan, sabihin mo sa akin ang nalalaman mo tungkol sa Northern Heaven Master Sect. Sumagot si Maigol, opo, leader ng alyansa. Isa silang baluktot na sekta ng Way of the Five Pecks of Rice. Nahati sila at kumalat sa Sichuan, pero ngayon, ang Northern Heaven Master Sect na lang ang natitira rito, ang iba ay lumipat na sa ibang lugar. Nakangilo si Jin Sohan at sinabi, Way of the Five Pecks of Rice. Gaya ng sa Record of the Three Kingdoms. Sumagot si Maigol, opo, leader ng alyansa. May mga chismis na lubos nang bumaba ang impluensya nila, halos hindi na sila umiiral, pero ang Northern Heaven Master Sect ay lumawak ang impluensya dito sa Sichuan. Tinanong ni Jin Sohan, ano ang relasyon nila sa Jianggu? Nagpatuloy si Maigol, hindi sila direktang nakikialam sa Jianggu, pero sinasabing ang pinuno at mga tagapamahala, ang 5 cardinal directions, ay nakapag-master ng mataas na antas ng martial arts. Sabi ni Jin Sohan, hindi sila maaaring malayo sa Guangyu at unorthodox faction na pinamumunuan mo. Hindi pa ba kayo nakipagkonflikto sa kanila? Sumagot si Maigol, kung tutuusin, karamihan sa mga tao sa Sichuan ay tinatawag ang pinuno nila na Heaven Master, isang guro na ipinadala mula sa langit, at natatakot sila sa kanya. Ang mga tauhan ng Guangyu at unorthodox faction ay lumaki na naririnig ang mga kwento kung gaano kalakas ang pinuno ng sekta. Biglang sumabat si Jin Sohan, ibig mong sabihin na tatakot kayong lahat sa kanya? Nanatiling tahimik si Maigol. Tinanong ni Jin Sohan, may iba ka pang impormasyon? Sabi ni Maigol, ang pinuno ng Northern Heaven Master Sect ay may absolutong kapangyarihan. Naniniwala ang mga miyembro ng sekta na kaya niyang pagalingin ang lahat ng sakit sa mundo. Iniisip din nila na gagaling sila mula sa anumang sakit kapag inamin nila ang kanilang mga kasalanan. Isang kulto ito, huminto sa paglakad si Jin Sohan at sinabi, makikipagkita tayo sa pinuno ng sekta. Sumagot si Maigol, pasensya na. Pinilipit ni Jin Sohan ang kanyang isang braso at sinabi, ang sakit ng katawan ko matapos ang laban kay Fist King. Kukuha ako ng paggamot mula sa taong yun. Nanatiling tahimik ang kanyang mga tauhan, nakatingin lang sa kanya. Sinabi ni Jin Sohan, Liharo, Maigol, ang Guangyu at unorthodox faction, kayo ay manatili dito. Ang iba ay pumunta sa Chang'an at makipag-usap kay faction leader Gook para maghanda para sa demonic cult. Sumagot ang mga tauhan, opo, leader ng alyansa. Sinabi ni Jin Sohan, Maigol, pangunahan mo kami. Sabi ni Maigol, opo, leader ng alyansa. Sa Bing Mountain, tinanong ni Haro, leader ng alyansa, maaari ba akong magtanong? Sabi ni Jin Sohan, sige, magtanong ka. Tinanong ni Haro, gusto ko lang malaman kung may dahilan kung bakit tayo papunta sa Northern Heaven Master Sect. Sumagot si Jin Sohan, masarap ang mga pinatamis na prutas. Sabi ni Haro, pasensya na. Ipinaliwanag ni Jin Sohan, hindi ba't kakaiba na ang nagbebenta ng napakasarap na mga pinatamis ay napakahirap? Naniniwala ako na kung nagbebenta ka ng ganong kasarap na pagkain, dapat mayroon kang masaganang pagkain para sa pamilya mo. Habang pinakikinggan ng kanyang mga tauhan ang kanyang kabaitan, lahat sila ay ngumiti. Nakalapit na sila sa pintuan ng Northern Heaven Master Sect. Sabi ni Maigol, nandito na tayo. Sabi ni Jin Sohan, makinig kayo ng mabuti sa sasabihin ko. Sumagot silang lahat, opo, leader ng alyansa. Sabi ni Jin Sohan, huwag kayong magulat kahit anong sabihin ko doon. Sa katunayan, dapat panatilihin ninyo ang inyong poker face kahit anong bagay ang sabihin ko. Naiintindihan niyo ba? Sumagot sila, opo, naiintindihan namin. Sabi ni Jin Sohan, Leten, magsimula na tayo. Binuksan nila ang pinto at pumasok. Sa loob, maraming tao na nakauniporme ang nakatingin sa kanila. Ang sabi ng mga tao, hindi namin tinatanggap ang mga taga-Jianggu. Umalis kayo, sabi ni Jin Sohan, narito ako para makipagkita sa pinuno ng sekta. Buksan niyo ang daan. Ang sagot ng mga tao, ang pinuno ng sekta.
Panang-ahas mo bang tawagin ang mahal na Heaven Master ng ganyan? Isang boses ang sumigaw, tumigil. Lahat ng tao ay yumuko at lumuhad, sinasabi, Heaven Master, binabati namin ang Heaven Master. Sa itaas ng hagdan, may isang lalaking nakatayo. Pumasok ang isang babae sa bulwagan at nagsabi, Ama, tinawag mo ako? Sumagot si Tang Yuab, umupo ka, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Sumagot si Heron habang umuupo, sige po. Sabi ni Tang Yuab, may kailangan kang gawin. Sumagot si Heron, opo, ama. Ano po yun? Sinabi niya, subaybayan mo si Jin Sohan pabalik sa Shaky at ialok sa kanya ang ating pakikipag-alyansa. Nagulat si Heron, alyansa. Narinig ko na siya ang pinuno ng unorthodox faction. Tumango si Tang Yuab, tama ka. Iyon ang dahilan kung bakit iniisip ko na baka tanggihan niya ang ating alok. May 3 bagay na kailangan mong suriin. Una, ang antas ng kanyang kakayahan. Pangalawa, ang mga tao na malapit sa kanya, lalo na ang mga bihasa sa pakikipaglaban. At pangatlo, gusto kong malaman kung siya ay tunay na tao. Nagtanong si Heron, ano ang pangatlo? Sumagot si Tang Yuab, gusto kong malaman kung siya ay tunay na lalaki. Napaisip si Heron, bakit kaya interesado si ama sa taong ito? Tumayo si Heron at nagsabi, sige po, maghahanda na ako. Sabi ni Tang Yuab, gawin mo yan. Sasama sa iyo ang iyong tiyo, kaya huwag kang mag-alala. Pagkaalis ni Heron sa silid, lumapit si Tang Yuchan kay Tang Yuab at nagtanong, Kuya, ano ang iniisip mo? Sumagot si Tang Yuab, anong ibig mong sabihin? Tinutok ni Tang Yuchan, pwede mo namang ako na lang ang pumunta. Wala namang dahilan para sumama si Heron. Galit ka ba dahil wala siyang pakialam sa mga lalaking iminungkahi mo sa kanya? Gusto mo siyang ipakasal sa Nung clan? Sabi ni Tang Yuab, hindi totoo yan. Nakikisama lang ako sa kanila. Tinanong ulit ni Tang Yuchan, kung ganoon, bakit gusto mo si Heron na makipagkita kay Jin Sohan? Sabi ni Tang Yuab, hindi ko rin inasahan ng marami mula sa kanya. Nasa kay Heron na ang lahat. Gusto ko lang siyang maging mas malakas. Sigurado akong may matutunan siya kung haharapin niya ang isang kasing lakas niya. Sa kanyang silid, si Heron ay nakasuot ng itim na sleeveless combat attire at naglalagay ng mga espada sa kanyang mga binti. Maraming bulsa ang kanyang kasuutan para sa mga patalim. May sumigaw mula sa labas, dinala ko na ang mga dokumentong gusto mo. Sige, pumasok ka, sabi ni Heron. Binuksan niya ang isang scroll at naisip, nakuha na niya ang kalahati ng Shanggi. Kung isa sa alang-alang ko ang laki ng kanyang puwersa, kasing laki na ito ng Tang clan. Binuksan niya ang isa pang scroll na may itim at puting larawan ni Jin Sohan. Dahil ba siya ay isang eksperto sa martial arts ng unorthodox family? Mukha siyang taga-northern region ng Sichuan, naisip niya. Samantala, si Jin Sohan ay nasa hilagang bahagi ng Sichuan, nagmamasid sa mga tao sa pamilihan. Kakaiba, habang papunta kami sa hilaga ng Sichuan, mas maraming mga taong payat, at karamihan ay bata o matatanda, naisip niya. Napansin niya ang isang bata sa isang tindahan at inisip, ito ba ay tanghulo? Humarap ang bata at sinabi, tuloy po kayo. Kaunti na lang ang natitirang tanghulo, pero may mga prutas pa. Magkano? Tanong ni Jin Sohan. Ang mga prutas ay 1 yuan para sa 2, o 2 yuan para sa 5. Kung 10 ang bibilhin, 4 na yuan lang. Ang tanghulo ay 5 yuan para sa isa, sagot ng bata. Naiintindihan ko, pero bakit ikaw lang ang nagbebenta dito? Tanong ni Jin Sohan. Nasa banyo po ang lolo ko, sagot ng bata. Banyo, iniwan ka niya para magbenta mag-isa? Tanong ni Jin Sohan. Opo, sagot ng bata habang kinakabahan at napapabaling ng kamao. Bibilhin ko lahat ng nandito, sabi ni Jin Sohan. Lahat? Tanong ng bata na gulat na gulat. Opo, marami akong kasama, hindi ba pwede? Tanong ni Jin Sohan. Sige po, hintayin niyo lang po. Kung lahat ay bibilhin ninyo, hindi na kailangang bilangin, sabi ng bata na halata pa ring natutulala. Tama ba yan, Areo? Tinawag ni Jin Sohan. Opo, leader ng alyansa, sagot ni Areo. Magkano lahat ng ito? Tanong ni Jin Sohan. Sa tingin ko, mga 5 maliit na pilak, sagot ni Areo. Biglang nagsalita ang bata, pasensya na, hindi ganoon kamahal. Sa totoo lang, hindi yan ganoon kamahal. Tila tama nga ang halaga, sagot ni Jin Sohan. Hindi po, 1 lang po ay sapat na. Magugulat ang lola ko kung 5 pilak ang ibigay niyo, sabi ng bata. Hawak ni Jin Sohan ang isang stick ng prutas na balot sa asukal at kumagit. Masarap ito,
Hindi kita pwedeng bigyan ng isa lang dahil sa ganda ng lasa nito. Bibigyan kita ng 5 dahil maganda ang lasa, sabi ni Jin So-han. Haro, tawag muli ni Jin So-han. Opo, sagot ni Haro at iniabot ang isang pouch na puno ng pera sa bata. Anong nangyayari? Tanong ng bata sa sarili habang hawak ang pouch. Kunin mo na ang mga merienda, utos ni Jin So-han. Opo, leader ng alyansa, sagot ng kanyang tauhan at nagsimula silang kumain at mag-enjoy. Anong pangalan mo? Tanong ni Jin So-han sa bata. Wu Jamie Young, sir, sagot ng bata. Jamie Young, saan mo dinadala ang pera na kinikita mo sa pagbebenta ng mga ito? Tanong ni Jin So-han. Iyon po, bawat buwan nakakatanggap ako ng kaunting sahod para ibigay sa Northern Heaven Master Sect, sagot ng bata. Ipinaliwanag ni Jamie Young, ito po ay para sa Northern Heaven Master Sect. Tinanong ni Jin So-han, narito ka ba upang turuan siya ng leksyon? Sumagot si Jamie Young, Northern Heaven Master Sect. Bakit po? Patuloy na nag-usisa si Jin So-han, mahirap bang ibigay ang pera kada buwan? Tumango si Jamie Young, oo, pero ang mas kakaiba ay ang lahat ng mga mas nakatatanda sa akin ngunit mas bata sa mga lolo't lola ay kinukuha ng sekta at wala ni isa man ang bumabalik. Wala ni isa ang bumalik, inulit ni Jin So-han na may bakas ng pagkabahala sa kanyang mukha. Lahat ng tao sa paligid ay yumuko sa harap ng Heaven Master, at sinasabi, ipinagpupugay ko ang Heaven Master. Nakatingin ang Heaven Master sa mga nakaluhod at iniisip, tila akala nila ay mga tapat na alagad sila. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, tumayo na kayo. Tinitingnan ng Heaven Master si Jin So-han at iniisip, mukhang mga tao sila ng Django. Tinanong ng Heaven Master, sino ka ba? Sumagot si Jin So-han, ako'y isang disipulo ng Inner Sect. Naisip ni Magul, Inner Sect? Kaunti lang ang ipinaliwanag ko sa kanya tungkol sa Northern Heaven Master Sect. Ano kaya ang iniisip niya? Tugon ng Heaven Master, Inner Sect. Anong Inner Sect? Ito ay ang Northern Heaven Master Sect at ako ang pinuno ng sekta. Tinanong ni Jin So-han, ikaw ba ang lumikha ng mga doktrina ng Heaven Master Sect? Tugon ng Heaven Master, syempre hindi. Ang Heaven Master Sect ay nilikha ng Tripitaka, sina Jangle, Janghang at Jangle. Bilang tugon, sinabi ni Jin So-han, ang sekta na ito ngayon ay kalat na sa iba't ibang lugar, pero ang direktang tagapagmana ay si Jiang Tainer. Patuloy ka pa rin bang ipinipilit na ikaw ang direktang tagapagmana at bahagi ka ng Inner Sect? Kung gayon, itinatanggi mo ang pagiging bahagi mo ng Heaven Master Sect. Sandaling natahimik ang Heaven Master at nag-ipon ang kanyang mga salita, hindi maaari iyon. Sinusunod namin ang daan ng langit, ang Heaven Master Sect. Dagdag niya, sa tingin ko, ang tagapagmana ni Jiang Tainer ay nanirahan na sa bundok ng Dragon at Tigre. Bakit ka na parito? Ipinaliwanag ni Jin So-han, ang Sichuan ay hindi ganoon kalaki ang populasyon dahil sa mga bundok, samantalang ang Jianggi ay mas patag at mas mayabong ang lupa, kaya maraming tao ang nanirahan doon. Alam yon ni Jiang Tainer, kaya kami nanirahan sa Jianggi. Dahil doon, mayroon ng higit sa 1 milyong tagasunod sa aming rehiyon sa Jianggi. Nakitang nanliliit sa pagkagulat ang mga mata ng Heaven Master at ng kanyang mga alagad sa narinig. Pati ang mga tauhan ni Jin So-han ay nagulat din. Patuloy ni Jin So-han, may kakayahan kaming alagaan ang mga ibang sangay ng rehiyon, at iyon ang dahilan kung bakit ako naparito. Kaya pumunta ako rito sa Sichuan. Dagdag niya, sa tingin ko, masama para sa iyong imahe kung ipagpapatuloy pa natin ang usapan dito. Bakit hindi tayo pumasok? Tinanong ng Heaven Master, masama para sa aking imahe. Ano ang ibig mong sabihin? Inutusan ni Jin So-han, maghintay dito. Sumagot si Mag, opo, Ginoo. Tinanong ni Jin So-han si Haro, sumama ka ba sa akin, Guardian Haro? Kumpirmadong sagot ni Haro, opo, Ginoo. Iminungkahi ni Jin So-han sa Heaven Master, mag-usap tayo sa loob. Habang naglalakad sa paligid, pinagmasdan ni Jin So-han ang malawak na paligid. Iniisip ng Heaven Master habang inoobserbahan siya, gumagawa lang siya ng gusto niya. Tinitingnan niya ang mga tauhan ni Jin So-han at iniisip, galing ba sila sa Inner Sect? Muli niyang tinignan si Jin So-han at iniisip, mahirap paniwalaan, alinman sa dalawa. Ngunit dalawa lang naman ang papasok, kaya hindi na ito magiging problema, sabi ni Jin So-han. Sumagot ang kanyang alagad, opo, Ginoo. Pumasok silang lahat, kung saan si Jin So-han at ang Heaven Master ay naupo ng magkaharap. Sinabi ng Heaven Master, sabihin nating talagang mula ka sa Inner Sect. Ang mga doktrina ay palaging ibinabahagi.
Hindi ko nakikita kung bakit bigla ang gustong makialam ng inner sect. Nakangiting sumagot si Jin Sohan habang nakaupo ng comfortable. Siyempre, wala kaming karapatang utusan kayo. Basta't sumusunod kayo sa mga doktrina at ginagabayan ng inyong mga alagad sa tamang landas. Biglang sumingit ang Heaven Master, ano bang gusto mong sabihin? Ipinaliwanag ni Jin Sohan, ang nakita ko sa daan papunta rito ay mga malnourished na magsasaka at mga ngalakal. Ang nakita ko lang ay mga bata at matatanda rin. Pagkatapos ay biglang pinukpok ni Jin Sohan ang kanyang kamao sa mesa at sinabi, at bukod pa doon, sinabi sa akin na regular kang kumukuha ng pera mula sa mga tao kahit na ang 5 dangkal ng bigas ay dapat lang nabayad sa pagpasok sa sekta. Kaya mo bang sabihin ng tapat na sumusunod ka sa mga alituntunin ng Heaven Master sect? Sumagot ang Heaven Master, sa totoo lang, gusto ko munang linawin ang ilang bagay. Ano ba ang posisyon mo sa inner sect? Sagot ni Jin Sohan, ang pinuno ng sekta ay maituturing na punong leader ng sangay ng Sichuan. Isa akong punong leader sa Sichuan, pero may higit pa sa 12 punong leader sa Jiangxi. Pinamamahalaan ko ang lahat ng mga punong leader na ito bilang bahagi ng inner sect, kaya tawagin mo akong half-emissary. Nagulat ang lahat at inisip ang half-emissary. Si Haro, na nakatayo sa likuran ni Jin Sohan, ay pinipilit pigilan ang kanyang pagpapawis at naisip ang half-emissary. Umupo si Jin Sohan ng comfortable at sinabi, ang mga tao lamang na may karapatang mag-utos sa akin ay ang pinuno ng inner sect at si Jiang Tainer. Ang pagpunta ko rito sa sangay na ito ay nangangahulugang binibigyan ng mataas na pagpapahalaga ni Jiang Tainer ang inyong sekta. Ngunit habang mas marami tayong pinag-uusapan, mas nadidismaya ako. Sumagot ang Heaven Master, hindi ko pa rin kayang paniwalaan na galing ka sa inner sect. Sa halip, base sa asal at pananamit ng iyong mga tauhan, mas nararamdaman kong kayo'y mga tao ng Jianggu. Nagalit si Jin Sohan at sinabi, Hoy, naiintindihan mo ba kung gaano kalayo ang inner sect mula sa Sichuan? Kailangan naming magpuyat ng buong gabi, at mas matagal pa, kung ikukwento ko sa iyo lahat ng nangyari sa aming paglalakbay papunta rito. Dumaan